Isang balita na naman ang tiyak na kakainisan ng China sapagkat handa na raw magsimula ng formal na negosasyon ang Pilipinas at United Kingdom para sa isang Status of Visiting Forces Agreement o SOFA. Matapos magpadala ng liham ang British Minister of Defense na nagpapakita na sila ng interes sa mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng mga Briton. Ayon nga kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., malinaw sa sulat ng United Kingdom na gusto nilang bumuo ng bilateral defense framework kung saan ay pwedeng mag-operate ang mga tropang Briton dito sa Pilipinas. Pero may malinaw na legal na batayan para itong kapareho ng kasunduan natin sa iba pang bansa gaya ng United States at Australia. Magandang araw ito kasi pangalawang European country na ang makakausap natin para sa SOFA. Kahit inaantay pa ng kasunduan ang formal na basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumpiyansa si Teodoro na hindi ito magkakaroon ng malaking balakid. Susunod na hakbang daw ay konsultasyon kasama ang Department of Foreign Affairs. Karaniwan, matagal talaga at masalimuot ang proseso ng mga ganitong kasunduan. Pero sa ngayon, tila ay positibo ang daloy dahil parehong kampo ay may malinaw na interes. Isa nga sa mga rason kung bakit interesado ang mga Briton ay ang multilateral maritime cooperation, lalo na ngayong tumitindi na ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa agresibong kilos ng China. Nabanggit ni Secretary Teodoro na sabik na nga talagang United Kingdom na makilahok sa joint maritime exercises kasama ang Pilipinas at iba pang kaalyado. Hindi na rin ito bago dahil noong nakaraang mga taon ay nakisama na rin ang United Kingdom sa ilang freedom of navigation operations sa West Philippine Sea. Dagdag pa nga ni Secretary Teodoro, may magandang strategic alignment ang Pilipinas at United Kingdom dahil pareho silang may mas maliit pero agile na armed forces. Marami tayong pwedeng matutunan sa style nila ng pag-ooperate bilang mas maliit na army. Hindi raw laging sukatan ang dami ng sundalo o barko, kundi ang husay sa paggamit ng resources, training at diskarte sa operasyon na kung sanay nakikita ng mga Briton bilang deskripsyon ng mga sundalo ng Pilipinas. Pero pinaka-importante, ayon kay Sec Teodoro ay malinaw na suportado ng United Kingdom ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kasama ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa atin at nagbasura nga sa malawak na claim ng China. Ang nakapaloob sa SOFA na ito ay buong suporta, hindi lamang sa UN clause at international law, kundi sa arbitral award mismo. Iyan ang pinakamatibay na pahayag ng isang bansa para ipakita na kaalyado natin sa West Philippine Sea ang United Kingdom. Kung matatandaan, noong September 16 ay nakipagkita nga si Sec Teodoro kay UK Minister of State of Defense Lord Vernon Coker sa Camp Aguinaldo, Quezon City, kung saan ay mas pinagtibay nila ang commitment ng dalawang bansa na magsimula ng negosasyon. At kung matutuloy nga ang agreement na ito, hindi lang ito simpleng military arrangement. Isa rin itong diplomatic milestone na magpapakita ng mas lumalawak na ang hanay ng mga bansa na bukas na sumuporta sa Pilipinas laban nga sa panggigipit ng China. Sa madaling salita, hindi na lang nakadepende ang Pilipinas sa iilang tradisyonal na kaalyado gaya ng Amerika, kundi unti-unti nang nabubuo ang mas malawak na international coalition. At bukod pa nga sa military cooperation, posibleng lumawak pa ang ugnayan sa iba pang larangan tulad ng cyber defense, intelligence sharing, humanitarian assistance, at disaster response. Malaking tulong ito, lalo na sa Pilipinas na madalas talagang tamaan ng bagyo at iba't ibang klase ng natural disasters. At kung titingnan, ang agreement na ito sa United Kingdom ay may potensyal talaga na magbigay hindi lang ng dagdag na depensa, kundi pati na rin sa teknolohiya
at kasanayan na makakatulong sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. At narito naman ang opinyon ni Secretary Teodoro ukol nga sa pagiging tuta daw ng Pilipinas at sa kagustuhan din na magkaroon pa ng iba't ibang alyansa ang Pilipinas sa ibang bansa. Po ba ang ibig niyo sabihin na hindi tayo tuta ng mga Amerikano? Kung sasakayon po sila at sumusuporta sila sa mga plano natin, hindi lang naman po sila, Australia, Japan, South Korea, Canada, Germany, New Zealand, at kanina lang po natanggap ko ang isang alok na mag-visiting forces agreement sa UK, well and good. Your own narrative throughout the world, you really need to form alliances. But these alliances are based on your national interest, naturally. Ngayon po na persistent ang pag-expand ng China sa atin, we find ourselves in the same boat. Who knows what will happen in the future? Rather than face the fact na ina-assert po natin ang ating mga karapatan katulad ng arbitral award, sinasabi po nila ito ay galaw ng Estados Unidos. At hindi galaw natin upang ipagtanggol ang ating exclusive economic zone at iba pang mga lugar. So, hindi lang po ito naratiba nila laban po sa atin, kung hindi narrative na ginawa nila upang masakop nila ang Tibet nung araw na ito'y talagang part ng China nung araw at sakupin ang mga Uyghur. So, hindi po lumang istorya ito at talagang gawain po nila ito as a doctrine ng Communist Party of China. Kasi itong mga to nini-negotiate na mabilis and then you build up. You try to catch up. So what you need are missiles, space technology, drones, and other capabilities.